Maligayang pagdating sa isang mundo kung saan ang dilim ay nagtatago ng lihim. Ang hangin ay nagdadala ng bulong at ang bawat kwento ay mayroong misteryong naghihintay na mabunyag. Dito sa boses ng lagim, hatid namin ng mga nakakakilabot na kwento, kababalaghan, at misteryong magpapaisip sa iyo kung totoo nga ba ang iyong nakikita. Handa ka na bang pumasok sa mundo ng hindi maipaliwanag? Tatlong kwento ng kababalaghan sa Intramuros. Mga multo, ligaw na kaluluwa, at hiwaga ng makasaysayang pader. Paalala, habang pinakikinggan mo ito, siguraduhin mong hindi ka nag-iisa. Baka may bumubulong sa iyo mula sa dilim. Ang paring walang mukha. Sa loob ng lumang simbahan, may isang kumpisala na hindi mo dapat pasukin, lalo na kung may naririnig kang mahihinang pag-iyak. Ang simula ng lihim. Noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol, ang Intramuros ay naging sentro ng relihiyon at edukasyon sa Pilipinas. Isa sa pinakamalaking simbahan noon ay ang San Ignacio Church, kung saan maraming pari ang naglingkod. Ngunit sa loob ng kasagraduhan nito, may isang lihim na hindi kailanman naisulat sa kasaysayan. Ang kwento ng isang paring nawala at hindi na muling nakita. Siya si Padre Esteban, isang Espanyol na tahimik, ngunit may matinding pananampalataya. May bulong-bulungan na may itinatago siyang sikreto. Isa siyang taga-suporta ng revolusyon. Pagkamat isang dayuhan, nakita niya ang kalupitang ginagawa ng kanyang mga kababayan sa mga Pilipino. Sa tuwing may nagkukupisal sa kanya na isang katipunero, hindi niya ito isinusumbong sa mga otoridad. Ngunit isang gabi, dumating ang isang lalaking may hood sa kumpisalan. Padre, ako po ay isang revolusyonaryo. May dala akong liham para sa inyo. Bago pa maabot ni Padre Esteban ang liham, may malalakas na yabag sa labas ng simbahan. Biglang bumukas ang pinto ng kumpisalan. Pumasok ang mga gwardiya sibil at bago pa siya makatakbo, hinila siya palabas. Ikaw ay isang traidor ng Espanya, Padre Esteban. Alam namin ang iyong ginagawa. Ang pagpapahirap. Dinala siya ng mga sundalo sa isang lihim na piitan sa ilalim ng simbahan. Dito pinahirapan siya ng lapis. Binugbog siya, binulagan, at sinunog ang kanyang mukha gamit ang nagbabagang bakal. Walang nakakaalam kung paano siya namatay. Ngunit isang gabi, bigla na lang siyang nawala. Ang multo ng simbahan. Makalipas ang maraming dekada, isang security guard ang naglalakad malapit sa isang lumang kalsada nang mapansin niyang may isang lalaking nakaputing sutana na naglalakad palapit sa kanya. Tahimik ito at tila nakatungo ang ulo. Padre, gabi na po. Baka gusto niyo na pong umuwi, sabi ng gwardya. Ngunit hindi sumagot ang pari. Dahan-dahan itong lumapit. Nang tiningnan ng gwardya ang mukha nito, wala itong mata, wala itong ilong, wala itong bibig. Napaluhod siya sa takot. Bago mawala ang pari,
Narinig niyang bumubulong sa kanyang tenga. Ipagdasal mo ako. Ipagdasal mo ako. Ikalawang kwento, ang huling bantay ng Fort Santiago. Hindi lahat ng sundalo ay lumalaban sa digmaan. Ang iba, kahit patay na, ay patuloy pa ring nagpapantay. Ang digmaan at ang pagkabilanggo. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, ginamit ng mga Hapones ang Fort Santiago bilang kulungan para sa mga sundalong Pilipino at Amerikano. Isa sa mga bihag ay si Kapitan Manuel Rodriguez, isang Pilipinong sundalo. Noong nahuli siya ng mga Hapones, dinala siya sa isang madilim na selda. Narinig niya ang sigaw ng ibang bilanggo. Narinig niya ang pagsara ng mga pintuan. Narinig niya ang mga yabag ng mga sundalong Hapones. At narinig niya ang mga pag-iyak. Hindi siya pinakain, hindi siya pinainom ng tubig. Hanggang isang gabi, kinalagad siya palabas ng piitan. Ang huling hininga. Sa isang madilim na silid, naramdaman niya ang malamig na dulo ng isang kutsilyo sa kanyang liig. Isang Hapones ang lumapit. At sa isang iglap, isang malalim na hiwa ang ginawa sa kanyang balat. Hindi siya sumigaw. At sa huli, isang putok ng baril. At ang kanyang katawan ay bumagsak sa sahig, kasama ng iba pang kalansay ng mga naunang bihag. Multong nagpapantay. Isang gabi, isang security guard ang nagpatrolya sa Fort Santiago. Sa gitna ng dilim, may nakita siyang isang sundalo sa isang sulok ng pader. Lumapit siya at nang halos 2 dipa na lang ang layo niya, biglang lumingon ang sundalo. Wala itong mata, wala itong mukha. Biglang may narinig siyang boses sa kanyang tenga. Isang malalim, basag, at matinig na titig. Huwag mo kong iiwan dito. Ikatlong kwento. Ang itim na anino sa Intramuros. Ang madilim na lihim ng nakaraan. Sa loob ng makapal na pader ng Intramuros, naganap ang hindi mabilang na trahedya. Mga labanan, pagpatay, at kalupitang iniwan ng mga mananakop. Sa bawat kanto, sa bawat lumang gusali, may mga kaluluwang hindi matahimik. Mga biktima ng trahedya, digmaan, at ng kasakaman ng tao. Isa sa pinakamalalang pangyayari sa kasaysayan ng Intramuros ay noong ikalawang digmaang pandaigdig, kung kailan libo-libong Pilipino ang walang awang pinaslang ng mga sundalong Hapones. Ang madugong labanan ng Manila Massacre ay nag-iwan ng libo-libong bangkay, mga inosenteng madre, pare, sundalo at sibilyan. Ang kanilang dugo ay dumaloy sa mga lansangan at ang kanilang mga sigaw ay nanatili sa hangin, mapalot sa buong Intramuros. Ang kwarto ng mga nawawala.
Taong 2003, isang barkada ng 4 na magkaibigan ang nagdesisyong mag-explore sa Intramuros isang gabi. Gusto nilang maranasan ang katatakutan at kababalaghan na sinasabi ng marami. Isa sa kanila ay si Gino, ang nagmungkahi. Pumasok tayo sa isang abandonadong gusali. Napili nilang pasukin ang isang lumang bahay na bato sa tabi ng isang sirang simbahan. Sa pagpasok nila, napansin nilang napakatahimik sa loob. Masama ang pakiramdam ni Ella, pero pinilit siya ng kanyang mga kaibigan. Habang nililibot nila ang bahay, napansin nilang may isang kwarto na may bahagyang nakaawang na pinto. Isa-isa silang pumasok. At nang mapansin nilang kumpleto na silang 4 sa loob, biglang sumara ang pinto. Ang mga kamay mula sa dilim. Pinilit ni Gino na buksan ang pinto, pero hindi ito gumagalaw. May ibang tao ba rito? Sigaw ni Carla. Tahimik, hanggang sa biglang may narinig silang mahina, basag at nanginginig na boses mula sa sulok ng kwarto. Tulungan niyo ko! Tulong! Napalingon silang lahat. At sa isang sulok, may isang itim na anino. Isang hugis ng tao, ngunit walang mukha, walang mata, at tila usok na unti-unting lumalapit sa kanila. Biglang napahiyaw si Ella. May mga kamay sa sahig. Sa pagtingin nila pababa, may mga kamay na lumalabas mula sa sahig. Mga dugo ang kamay na pilit tumahawak sa kanilang mga paa. Nagsisigawan sila. Pinilit nilang buksan ng pinto, ngunit may tila malalakas na puwersang pumipigil sa kanila. Ang pagtatanong sa matandang albularyo. Sa hindi malamang paraan, biglang bumukas ang pinto. Nagmamadali silang tumakbo palabas. Nang sila ay makalabas, nakasulubong nila ang isang matandang albularyo na tila matagal nang naghihintay sa kanila. Sinabi ko na sa inyo, huwag kayong papasok doon. Bakit po? Tanong ni Gino. Humihingal pa sa takot. Dahil ang kwartong iyon ay hindi lang basta kwarto. Isa siyang pribadong kulungan noong panahon ng mga Hapones. Diyan nila itinatapon ng mga bihag na hindi na nakalabas. Hanggang ngayon, nananatili pa rin sila roon. Napatingin silang lahat sa lumang bahay. At doon nila napansin, sa bintana sa itaas, may isang itim na anino na katayo. Nakatingin sa kanila, nakangiti. Ang pagbabalik ng mga kaluluwa. Mula noon, hindi na bumalik ang magkakaibigan sa Intramuros. Ngunit ayon sa ibang mga naglalakad doon, sa 10 oras ng gabi, may naririnig silang mahihinang pag-iyak mula sa lumang bahay. At sa bawat dadaan, may bumubulong sa hangin. Tulungan niyo ko. Tulong. Kung isang gabi, mapadpad ka sa Intramuros, siguraduhin mong hindi ka mag-isa. Dahil baka may makasabay kang hindi mo dapat makita. At baka isang aninong hindi na umalis sa tabi mo. Ang lihim ng Intramuros. Marami na ang nagpatunay
na may mga ligaw na kaluluwa sa loob ng Intramuros. Mga kaluluwang hindi matahimik, mga biktima ng digmaan, trahedya, at kasaysayan. Sinasabi ng iba na ang mga aninong ito ay patuloy na naghahanap ng katarungan. Ngunit sinasabi rin ng iba, sila ay naghahanap ng kasama. Kung ikaw ay maglalakad sa Intramuros sa 10 oras ng gabi, magmasid kang mabuti. Dahil baka may nakatingin sa iyo mula sa dilim. At baka hindi ka na makauwi. May mga kwento ka bang nakakakilabot o karanasang nakakatakot? Maaari mo kaming i-message sa aming Facebook page o TikTok account. Pwede mo rin kaming i-email. Sana nagustuhan ninyo ang aming kwento. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang bell button para laging updated sa aming mga pinakabagong episode. Hanggang sa muli, salamat!